Wala po akong naririnig na mayroong ganyang issue sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Ayon pa kay Frasco, ang kailangan ng Kamara liderato na isusulong ang pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. He's the one showing disunity within the party. Against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. So ako nagmo-move ngayon na i-consider ni Senator Bato, i-amend yung motion niya from dismissal to remanding. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Ang pinipilit na dismissal, remand, return, or any other synonym na nagbibigay ng mental picture. Hindi naman accountability talaga ang pakay ng impeachment. Sa katutakang kaso na hinaharap ng ating Vice President, merong COA, may DOJ, may PNP, may kung ano-anong kaso, meron na naman kaninang hapon. Yun yung accountability, may parusa, may multa, may tulong. Dagdagan Mahal News Update. Alright, welcome back mga kabaitan. Magandang buhay. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta po? At ang lahat ay sana po ay nasa mabuting kalagayan ngayon. Dito po, nagbabalik tayo para pag-usapan muli yung takbo ho dyan sa Senado, yung pagdinig ho at yung mga debate para ho sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. At kung makikita nyo po itong spotted na 5 mga uplok mga kabalitaan, tingnan nyo. Itong si Grace po talagang makikita ho natin yung katraidoran nito. Dito naman hong si Pimentel, kaya ho natalo ito mga kabalitaan nung tumakbo itong congressman yata dyan sa Marikina, ay tinaob ho siya ng kanyang kalaban. Dahil nga po sa kanyang pinapakitang suporta ho para sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So, hindi nila inaamin na ito isang protest vote mga kabalitaan laban sa kanila. At ito namang si Sherwin Gatchalian, wala rin tong utang na loob na itong hinampak na ito mga kabalitaan. At itong si Nancy Binay, swerte nga siya kasi nga nung kasagsagan ho ng eleksyon, presidential election back 2016 at yung papa ho nito, itong si Jijomar Binay mga kabaitan ay marami hong ginawang investigasyon laban ho sa kanyang ama at nung sinabi ni Tatay Digong Duterte pag siya ay nanalo ay hindi na ho, wala nang risbakan. Kumbaga, back to square na ho sila or back to square na ho yung administrasyon ni Duterte at tuloy-tuloy na ho yung mga proyekto para ho sa ating bansa. Wala nang habulang kaso. O, di ba? So, sa ganong sitwasyon, no, dapat kung ikaw ay matino rin yung pag-iisip mo, hindi ka rin bangag, tinitignan mo siguro yung ginawa ho ng dating administrasyon sa kanyang ama. Kasi pag iba yung nananalo, yung mga tagong yaman ho ng kanyang amang allegedly na ninanakaw daw mula daw sa pera ng sa kaban ng gobyerno, ay napupunta lang daw kay Jijomar Binay, kaya marami siyang rest house at kung ano-ano pa, doon ho nagsimula yung investigasyon. Kaya nanalo si Tatay Digong Duterte at nangako na hindi niya ho habulin, ilibing nilang sa limot dahil yung focus ni Tatay Digong yung paglaguho ng ating bansa at ng ekonomiya mga kabalitaan. At itong si Hontiveros, isa rin itong walang utang na loob na uplok mga kabalitaan. Kasi nung ilang beses kaya ito nanalo, na hindi nanalo nung tumakbo ng senador. At ito po yung nakiusap na humingi ng tulong dyan sa Mindanao, lalo na particularmente sa Davao, kay Sara Duterte para humanalo siya mga kabalitaan. So sila ho ay isa lang yung budhi nila mga kabalitaan. O ano ngayon? Talagang nabubwisit sila sa naging resulta. 18 kontra 5 mga kabalitaan. Just imagine po na ipinabalik ko yung article of impeachment mga kabalitaan. Tumutok lamang ho dito, marami pa po tayong pag-uusapan. Kaya ang request ko lang po sa inyo, para hindi ho magurgor itong ating munting bahay, pakipindot at buksan nyo po, i-on nyo po yung notification bell. Sa hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo at of course, invite nyo po yung mga kaibigan yung mga kapitan. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion, suggestion at i-share ang video ito. Kaya, fasten your seatbelt. Makinig na ho kayo dahil tayo po ay mag-aarangkada na. Dahil tayo po ay aarangkada na sa usaping ito. At itong isang problema ngayon, medyo nagkakagulo-gulo na ho. Bukas makalawa, may kakanta na ho kung ano mga ginagawang kamalasugan ni Tamba dyan sa House of Retaliation. Dahil itong isang si Duke Frasco, kung matatandaan niyo po mga kabalitan, isa rin itong balat sibuyas na manugang yata ito ni, manugang ba tawag sa lalaki? No? Sa Bisaya, bayaw pa rin, babae, bayaw or bilas, parang gano'n, no?
Ang asawa kasi nito, anak ni governor na sinipa ng mga Cebuano ho, dyan sa Gwendolyn Garcia. Siguro, nagising sa katotohanan kasi nga hindi nanalo yung kanyang mother-in-law at sinisi niya dito si Tamba dahil nagkakagulo na daw ang Kamara. Kailangan palitan na daw ito at hindi pumirma ito para suportahan yung kandidatura na manatiling gawin pa rin Speaker of the House itong si Tambaluslos, mga kabalitaan. At ang ginawa ho nila sa NUP ay sinipa rin. Hindi na ho nila kasama sa kanilang partido itong si Franz Duque, mga kabitan. At ito ay nagkakaroon na ho ng bangayan sa mga naturang nabanggit ho nating personalidad, mga kabitan. Ito, panoorin ho natin ang balitang ito. Ng National Unity Party si Cebu 5th District Representative Duke Frasco. Kasunod dyan ang hindi niya pagpirma sa Manifesto of Support kay House Speaker Martin Romualdez dahil anya, dismayado na ang ilang local leaders sa kawalan ng pagkakaisa sa Kamara. Balitang hatid ni Jonathan Anda. Dahil hindi pumirma si Deputy Speaker Duke Frasco sa manifesto ng suporta kay House Speaker Martin Romualdez para manatiling Speaker para sa 20th Congress, tinanggal siya ng kanyang partido na National Unity Party o NUP. Paliwanag ni Frasco, kinatawan ng Cebu 5th District. Nakipag-usap siya sa ilang kongresista at local leaders lalo sa Visayas at Mindanao. Marami anyang dismayado na ang inaasahang pagkakaisa ng mga tao ay nawawala dahil sa mga pansarili at politikal na interes. So ngayon po, alam niyo na po yung dahilan. Kaya ho siguro nagkakaganito ho yung utak, bumaliktad ho yung utak nitong si Duke Frasco dahil kumbaga sinasalaminan niya na yung nangyari ho sa kanyang mother-in-law. Kasi baka may balak pa itong tumakbo sa susunod na eleksyon sa 2028. Naku po. At baka siya na hong isusunod ho na sisipain dyan sa 5th District ng Cebu City. Kaya ngayon pa lang ho, parang pinapakita niya na sa taong bayan na at sa kanyang distrito na diskontento na ho ito sa liderato ni Tamba, mga kabaitan. Para naman ho siya ipaniwalaan ho. Pero isipin niyo po, ang laki ng perang nakuha niya po dito nung pumirma ho ito ni sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. So ito, grabe yung political strategy na naman ho ito ni Duque ni Duque Frasco dahil nga po ay balak ko siguro itong kung hindi pa ho ito, kumbaga kung second term pa niya, so may isang termino pa po sa 2028 ay siguro ngayon ay nagtatanim na ho ito para makuha na naman yung simpatya at takot ramdam na niya ho na nasipa nga yung kanyang mother-in-law na napakalakas dyan sa Cebu, siya pa kaya na kongresista lang sa 5th District, mga kabalitaan. So yun ang iniisip niya ngayon. Kaya ito, siguro may malaking pondo na to kaya binangga na naman niya yung kanyang among si Tambaluslos, mga kabaitan. Pero hindi pa rin tayo maniniwala dito dahil utak nito ay utak rin po, mga kabaitan, ng Tambaluslos, mga kabaitan. Walang pagbabago. Ibig natin sabihin, traidor pa rin ho ito. Kung pag-usapan ho natin yung tiwala, nako po, wag na ho tayong maniwala ho dito dahil nabudol na ho tayo. Ibig natin sabihin, kumbaga, sinasabi ho nila na hindi ho sila nabayaran ng pera nung pumirma sila dahil ito ay sa pamamagitan ng proyekto ay kumbaga pinangako nila na magkakaroon ho sila ng budget, hindi daw bayad. So nabudol ho tayo. At ito po ay binisto ho ni Congressman Chanco para makabawi ho at para manatili pa rin sa pwesto. Kung ito'y tatakbo pa, kung second term niya pa ito, sigurado, ito na rin ho yung talagang pinaka-main na political strategy na banggain ang Tambaluslos dyan sa House of Retaliation. Pinabulaanan yan ng kapwa niya leader sa Kamara. Wala po akong naririnig na mayroong ganyang issue sa liderato ni Speaker Martin Romualdez. Yung mga tumakbong congressmen ngayon, congresspersons, isipin mo 86% yata nanalo, na-re-elect because of the support of our Speaker. Ayon pa kay Frasco, ang kailangan ng Kamara, liderato na isusulong ang pagkakaisa at hindi pagkakawatak-watak. Sagot ng mga kapwa niya Deputy Speaker, United naman yung Congress, wala akong nakikitang division ng Congress because of the leadership of our Speaker, Speaker Martin Romualdez. 285 congressmen have signed the manifesto support. And I think that is a true sign of unity. We want continuity.
nakikita ko yung mukha ng taong yun, mga kabaitan, talagang parang nandidiri ho ako sa kanya. Yung pagmumukha niya parang kumbaga parang baboy na nilitsyon na hindi pa luto. Napapansin niyo ba yung nakikita niyo ba yung lechon na baboy tapos hinangon niyo na kahit hindi pa luto tapos may nakita kayo hindi maganda na nakakasuka ho. Ganun ho yung pakiramdam ko at feeling ko pag nakikita ko yung dangas na mukha nito, mga kabalitaan. Di ba? Oh, di ba? Kaysa maunahan tayo. Di ba? So, unahan natin yan sila, mga kabalitaan. Rumesbak din kay Frasco si Camarines Sur Representative El Rey Villafuerte, Pangulo ng NUP. The suspect of the members is that he's bargaining, arm twisting the speaker to retain him as deputy speaker. Ngayon lang siya nagsasabi na big again, may disunity raw. He's the one sowing disunity within the party but by making statements. Wala na, nagtuturoan na ho sila dito, mga kabaitan, sisihan na. Sinisisi ni Duque Frasco, si Tamba, dahil di na daw maganda yung liderato diyan sa House of Retaliation. And ngayon, sinisi na naman ito ni Villafuerte, si Frasco, dahil siya lang daw ang nagsasabi na, o siya lang ang nagpapaguluho sa kalang grupo, mga kabalitaan. Contrary to the party stand. Kilalang kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos si Frasco, asawa ni Tourism Secretary Cristina Frasco at manugang. Alright, so yun po, mga kabaitan, yung pinakita ho natin. Ito ay simula na ho yung karma dyan sa mayabang kapulungan, mga kabalitaan. At bukas magalawa, sabi ko nga sa inyo, baka may lilitaw na naman ho isang kongresistang kaalyado mula sa kanilang grupo ay tatalo na naman ho sa kabila o di kaya aalis na rin or inaalis or pinalayas dahil nagrereklamo na ho sa administrasyong ito. What I mean is administrasyon dyan sa HOR, mga kabalitaan. So maghintay ho tayo dahil ramdam ko po na hindi lang ito ang magrereklamo, marami at hanggang lalabas na ho itong mga sekreto dyan sa House of Retaliation. Ngayon dito ipapakita ho natin itong naging butuhan ng impeachment. Yung article of impeachment, mga kabalitaan, ay pinagbubutuhan ng mga 23 na mga senador. Gusto hong mangyari ni Senador Bato de la Rosa i-dismiss ang naturang impeachment. Ngunit ito ay parang pampalubag loob na lang ho na para kay Bato de la Rosa kasi medyo alanganin siguro at sa tingin ni Senador Alan Cayetano na magiging alanganin ho ang lahat na magdesisyon na i-dismissed at ito'y sinugindahan po na ni Cayetano na what if ibalik ho natin, i-return ho natin dun sa sender yung impeachment para at least maintindihan natin kung ito ba ay hindi lumabag sa batas sa ating konstitusyon, mga kabalitaan. So buti nga na pumayag si Chis Escudero at yun po, nagkaroon ng butuhan. Ang problema ho ay talagang sumakit yung dibdib sa limang mga buhaya din dyan, lalo na itong si yung nasa gitna, tumanggap po at sumang-ayon sa ibinigay ng, if I'm not mistaken, 5 million yata, 5 billion pesos na mula ho sa budget na kung saan po ay hindi na nila ito kinontra. Dahil pwede daw paghati-hatian ng mga senador at maraming mga senador na hindi ho pumayag doon, mga kabaitan. So walang kwenta rin pala tong si Grace po, nakakayaw itong hinampak na tong uplok nito, mga kabalitaan. Kaya, kasi nga, wala, last term yun na eh. Kaya tandaan ho natin yung pagmumukha. Pag tumakbo na naman ho ito sa susunod na election, after ho ng kanyang termino, magpapahinga na isang termino, tatakbo na naman, hindi na natin to iboto itong hinampak na to na buhaya rin. Isang lalay din dyan sa sa Senado, mga kabalitaan. So, panoorin ho natin itong nangyari hong butuhan dito ho sa Senado, laban ho sa kay VP Sara Duterte, yung article of impeachment, kabalitaan.
Hihingi ng impeachment court ang patunay ng Kamara na hindi nila nilabag ang one impeachment per year na utos ng saligang batas. Ito ang hangad ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kaugnay ng motion ni Senator Judge Ronald Bato de la Rosa na i-dismiss ang kaso. Pangunahin na ito sa naturang dahilan na pagdabag sa one-year ban sa pag-file ng impeachment complaint laban sa isang opisyal at sa pagkakataong ito ay ang reklamo kay Vice President Sara Duterte. Sa privilege speech ni Senator Judge de la Rosa, tinukoy nito na ang tatlong naunang impeachment complaint kay VP Duterte na na-file sa House of Representatives noong Disyembre ng nakaraang taon. Aniya, ang hindi pagpoproseso sa mga naturang reklamo ay hindi simpleng pagkalimot kundi tahasang pagsasantabi ng probisyon sa konstitusyon sa panig ng lower chamber. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Natawa ako dito sa nasa likuran itong pagano'n yung buhok patayo. Parang nagulat sa sinabing be dismissed eh. Ulitin natin mga kabaitan ha. Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Natawa ako dito. Sino kaya tong taong to, no? Ay parang nagano rin to dito eh. Photo bomber mga kabaitan. Diba? Parang nagulat siya eh. Ulitin natin. Parang gusto ko yung reaction nito eh. Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Kasunod nito, naghain naman ng motion si Senator Judge Alan Cayetano para amyendahan ang naunang motion na i-dismiss ang impeachment. Paliwanag ni Cayetano, mabigat desisyon na i-dismiss ang kaso dahil sa one-year ban habang wala ring sapat na panahon para pagdebatihan ito. Kaya may mas mangyayari anya kung isasagawa ang pag-remand o pagbabalik ng impeachment case sa Kamara. So ako nagmo-move ngayon na i-consider ni Senator Bato, i-amend yung motion niya from dismissal to remanding. Kasi ang mangyayari nito, hindi pa binabasa yung articles of impeachment bukas, babalik to sa House of Representatives. Hihingin natin ngayon na isa-certify nila na hindi nila violate yung one impeachment per year. Number two, by the time they answer sa 20th Congress, prosecutors na ng 20th Congress ang mag-affirm na interesado kami na itutuloy namin to. Matapos ang mga pag-uusap at manifestasyon ng iba pang mga senator judge kaugnay ng punto ng one-year ban sa filing ng impeachment, tinanggap rin ni De La Rosa ang pag-amyenda ni Cayetano. Doon nagsimula na ang butuhan sa pagitan ng 23 senador sa pangangasiwa ni Senator Judge Francis Jesus Cordero, ang presiding officer ng impeachment court. All those in favor of the motion of Senator Cayetano, as read and as you can see in the screens before you, please raise your hands. All those against the motion of Senator Judge Cayetano, please raise your hand. With 18 affirmative votes, 5 negative votes, 0 abstention, the motion of Senator Cayetano is carried. Kabilang sa 5 hindi sumuporta sa mosyon ni Senator Judge Cayetano ay sina Senator Judges Aquilino Coco Pimentel III, Risa Ontiveros, Grace Poe, Nancy Binay at Sherwin Gatchalian. Yan po. Ito mga pagmumuka na to mga kabaitan. Natin, mga kaibigan natin diyan. Mga kadanagan ho natin diyan sa sa Mindanao. Tandaan niyo po mga kababayan. Ito si Pimentel, itong si Traidor Sunga parang halimaw na rin tong tingin ko nito kay Hontiveros eh. Itong si Doble Cara na isa ring lalay mga kabaitaan. Dito ring walang kwentang si Binay na talagang wala talagang kwenta, walang utang na loob. Pati na rin itong si Gatchalian mga kabaitaan. Talagang may pinagbanahan ho sila dito mga kabalitaan. Tandaan nyo po itong 5 to, may plano lalo na itong si Pimentel, at natalo na ho ito. Wala na, gagraduate na to sa Senado. At natalo, wala na nito sa gobyerno. So, nakapagpahinga na. So, malamang, babalik ko yan sa 2028. Basta kung tatakbo ho ito, mga kabaitan, kayo na pong humusga itong mga pagmumukhang ito, mga kabaitan. Dahil sila po ay inis na inis, galit na galit. Dahil nga po sa nangyaring butuhan na sila po ay nilampaso ho. Ang 5 hudas ho dyan sa Senado, mga kabalitaan. So, ito po yung naging reaksyon.
Ha? Itong walang kwentang Pimentel na ito. Walang konseptong return to sender sa mga legal proceedings. Sa postal office meron. Pero sa legal na proceedings sa korte walang nagtutang. Kaya nga, inulit ko kanina, bakit ko namin pinipilit na dismissal, remand, return, or any other synonym na nagbibigay ng mental picture na meron kami sinasauli or binibitawan ng Senado ang impeachment case. That is the problem. Pero gustong-gusto nila eh. So sila nakapaliwanag sa taong bayan. Di ba? Buwisit na itong at least, di ba? Kasi nung hindi pa ho na convene yung Senado, ay lagi ho itong nagpapa-interview ho sa media at yun nga po ang sinasabi na kailangan ho talaga atat na atat. Sige, ikaw talaga dapat i-convene na ho yung Senado na maging impeachment court. Ngayon nangyari nung election, hindi niya alam na dyan sa Marikina ay marami hong mga Duterte ho dyan. Hindi ho siya. Yun po yung dahilan. Yun ang nakita ko na natalo ho siya dyan dahil sa kanyang mga bulalas laban kay Inday Sara Duterte na atat na ituloy ho talaga itong impeachment. Yung ibang mga senador matatalino, lalo na ho. Yung iba dyan tatakbo pa sa 2028. Sigurado ho, talagang may tataas na naman yung kilay ng ilan dyan na, oy, nagpapabango kayo, baka So wala na, marami. Kilala na natin yung sino yung pro-acquittal ni Inday Sara Duterte. So itong 5, noted na ho to para ho sa conviction mga kabalitaan. Pero yun nga, ipinababalik ko sa Senado yung article of impeachment mga kabalitaan. So wala na ho silang magagawa kasi nga yung boto 18 laban ho sa 5 mga ulupong. Hindi pa natatanggap ng Kamara yung isinole ng Senado no articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayon daw ay magmi-meeting sila rito para pag-usapan kung ano yung kanila magiging susunod na hakbang tungkol dito. Sa ngayon po, kung nakikita nyo sa likod ko, andito po yung mga miyembro ng House Prosecution Panel. Katatapos na nung ecumenical service, sama-sama silang nagdasal dito sa Batasang Pambansa. Sabi ng isa sa mga miyembro ng prosecution na si Manila 3rd District Representative Joel Chua, labag sa konstitusyon ang ginawa. Ngabi nila ginagamit talaga nila yung simbahan at yung mga kaparian, pati dinadasal din talaga nila na matuloy yung impeachment. Alam naman ho talaga ng karamihan na hindi ho ito para sa bayan, para ho sa intereso ng kanilang partido, no? Kanilang ambisyon na manatili sa pwesto at tanggalan ho o kumbaga sipain na si Sara Duterte para wala na hong tinik sa kanilang lalamunan mga kabalitaan. Diba? Saan kaya talaga yung kakapalan ng pagmumuka nito? Siguro yung mga kaluluwa nito ay wala na. Nasa impyerno na to mga kabalitaan. Sigurado ho. Kasi marami hong hindi nagkakagusto sa ginawa nilang impeachment laban kay VP Sara. At yun pa rin, tinuloy-tuloy pa rin ho nila ito. Hindi ho nila pinakikinggan yung taong bayan. Sabi nila, taong bayan yung dapat masunod. Sino bang sinusundan niyo or kinampihan nyo? Di ba, wala lang iba dyan yung ambisyosong tambalus-lus na yan. Ngayon ang ambisyon pang tatakbo ng presidente. Ito, mga kulang rin to sa kulang rin to sa kakapalan ng bulsa ho nila. Kaya gusto siguro na kumapal rin yung kanilang bulsa mga kabalitaan. Idadaan lang ho sa proyekto ko, no? Pero yung kickbacks ho dyan, nako, instant millionaire tong mga buhayang to. Ng Senado na pagbalik sa articles of impeachment. Naninindigan silang walang mali sa ipinasa nilang articles of impeachment sa Senado, kaya hindi raw ito dapat ibalik sa Kamara. Kinwestiyon din ni Chua ang mga senator judge na tila raw nag-aabogado para kay VP Sara. Wala naman daw kasi sa mandato ng mga senador ang mag-motion para sa bise. Nakakalungkot daw dahil At yung ba questionin, sila lang ba yung may karapatan na tutukan ho yung kanilang isinampang kaso at intindihin kung ito ba ay naayon sa saligang batas? Ito ba ay dumaan sa tamang proseso? Kung meron nagsampang isang impeachment, yun na pong aksyonan. Hindi na ho aabot ng 3, 4 mga kabalitaan. Yun po yung problema ho nila na, ewan ko lang, saan ba nilagay nila yung kanilang utak? Dahil, alam nyo po mga kabalitaan, hindi ho sila talaga makapag-isip ng maayos dyan. Kasi nga, sinisigurado kasi nila na matatanggal talaga si VP Sara Duterte. Sa dami-rami ho nilang magagaling dyan, wala ho na yung resulta ho sa ginagawa ay bagsak ho. Sunog agad sa Senado mga kabalitaan dahil sa sobrang kaatatan ay hindi na ho nila alam kung anong ginagawa o gagawin ho nila dyan dahil excited nga kasi nga suportado ni Tamba mga kabalitaan Lalo na ho yung si Bongit mga kabalitaan. Ngayon, gumagano na si Bongit kasi nga nakikita na ho nila yung resulta ho ng eleksyon na pinapakita ng taong bayan na oy, nandito pa kami.
Karapatan namin at it's our time para ho gumanti sa inyo saan sa Malacanang. Yun po ang problema nila na papaano ho nila talaga ito kumbaga bigyan ng solusyon. Kasi nahihirapan ho sila kasi yung utak ng ating mga kababayan, lalo na ho inyong lingkod, ay hindi na ho nila madadala at mapapaniwala sa kanilang mga pabuladas, mga kapitan, sa kanilang mga atik-atik sa Bisaya pa, sa kanilang mga pambubudol, mga kabaitaan. So wala na ho silang magagawa dyan. Kaya ito, nagkakagulo-gulo na ho dyan sa Kamara at itong ipinabalik na article of impeachment. Ewan ko lang kung anong mangyayari ho dito mga kapitan kung talagang matutuloy ba sa 20th Congress. Malinaw sa rules ng Senado na dapat sila impartial o walang kinikilingan. Nababahala naman si Atty. Shell Jokno ang Nung impartial, walang kinikilingan. Kayo ba dyan? Tama ba yung ginawa nyo? Wala ba kayong kinilingan? Wala ba kayong kinampihan? Neutral lang ba yung pagiging pagperma nyo sa impeachment? Kahit di nyo nga alam kung anong article of impeachment, lumagna kayo dahil nga sa pangako na magkaroon ho kayo ng budget dyan pagkatapos ng eleksyon. O di kaya, nung ganap ng eleksyon or pangangampanya, para naman kayo masiguro yung inyong boto. Kasi yung kanilang mga sinasabi laban sa Senado, mababalik rin ho yan sa kanila. Kasi nga, yung ginawa ng impeachment laban kay Sara Duterte, wala ho yan mga kabaltaan sa hindi na ayon sa saligang batas. Dahil kagustuhan ho nila ito. Di ba? Ngayon nga, pinapaliguan ng maraming ng kaso Tambak ng maraming kaso si Sara Duterte. Kasi nga talagang gusto talaga nilang i-down ho ang mga Duterte at burahin ho sa larangan ng politika sa ating bansa. Representative-elect ng Akbayan at inaasahang magiging miyembro ng prosekusyon sa susunod na Kongreso dahil ang ginawa raw ng Senado na pag-remand ay pag-abandona sa saligang batas. Hindi na rin daw kailangan ng certification dahil ang mismong articles of impeachment na ang nagsisilbing sertifikasyon na may matibay na ebidensya ang Kamara para suportahan ito. Sabi ni Jokno, dapat ibalik ang bola sa Senado at ituloy na nila ang paglilitis kay VP Sara. Yun. Kayo na gumawa ng paraan dyan na ibalik nyo doon sa Senado. Basta ang Senado, nakaboto na ho, na 18 yung pumabor, na ibalik ho dyan sa inyo, return to sender mga kabalitaan. Lalo na ho, dito si Senadora Amy Marcos, ay hindi na natin na to questionin si Senadora Marcos. Hindi na ho natin questionin si Senadora Marcos dahil alam nyo na ho talaga kung ano ho yung takbo ng impeachment na ito. Sabi ka, about to dismissal na ito. Hindi, return to sender naman. Basta mag-comply daw sila doon sa mga kuhan. Satisfied kayo, Sen, doon sa return to sender instead of dismissal? Pwede na rin para sa susunod na lamang ng Kongreso talakayin ng maayos. Pero tulad ng sinasabi ko, hindi naman accountability talaga ang pakay ng impeachment. Sa katutakang kaso na hinaharap ng ating Vice President, merong COA, may DOJ, may PNP, may kung ano-anong kaso, meron na naman kaninang hapon. Yun yung accountability, may parusa, may multa, may kulong. Talagang nakikita natin, saan ba uuwi ang impeachment? Ang uuwian lamang disqualification, tanggal sa opisina niya. Yun lang yun. Para sa akin, di ba, magpakatotoo tayo. Para ito, glorified early disqualification. Naku naman, seryosohin naman natin ang impeachment. Huwag naman natin paglaruan ng saligang batas at ang ating mga batas. Pero mali yung tutugunin mo nagsasabi na this early na unconstitutional na yung pag-remand. Sa palagay namin, hindi. Kasi karapatan ng Senado ang magtanong na talagang valid ba ang pinadala sa amin. Sa pakibali ko, at sinabi ko na ito nung nakalipas, na para sa akin, hindi talaga valid yung pinadala sa amin, defective upon arrival. Kung ito ba, ngayon lang ito na-realize sa pag-isipan ko, ito talaga yung plano. Kasi meron ng mga prepared speeches, pasensya na kayo po, meron si Senator Jingo Estrada, meron yung prepared speech na pabor dun sa return to sender. Ay, hindi. Ako hindi. Nag-prepare lang ako kanina kasi doon kay Bato, susuportahan naman namin. Alam naman namin tatayo siya. So ngayon lang yung decision talaga na return to sender. Hindi. Talagang dismissal yung kanya, di ba? Opo. Pero ma'am, kung may mga tanong po, hindi po dapat, sinasabi po ng iba na dapat sa trial na lang daw, i-raise yung mga tanong at hindi tanong yung House. Pero kung defektibo at the outset, you really have to send it back. Para sa akin, questionable talaga yung validity, questionable yung jurisdiction. Kaya mas maigi, isaayos muna nila, wala namang pagbabawal na magpila ulit ng impeachment complaint. Pero di ba hindi ba sasabihin lang din nila na certified naman talaga, na valid? Kasi kung sasabihin nilang hindi, parang inamin nila na mali sila in the first place. Di ba parang
wala namang nangyari talaga kasi yun lang din ang isasubmit po nila, isa-certify nila. Nasa sa kanila na yun. Oo, pero para sa akin talaga may depekto yun. Paulit-ulit ko sinasabi, katulad ni SP, noong pa, hindi lang ngayon. Ma'am, hindi ba ito Kasi delaying tatlo na nga. tactics? Kasi tatlo na nga ang pinadala. Bakit yung ika-apat lamang? Ma'am, hindi ba ito delaying ng tactics? naligtas ng DP yung impeachment na yun. Nakaligtas siya ngayon. Palagay niyo. Well, second to the last day, pero meron pa ring summons, meron pa ring requirement to reply in 10 days and so on. So hindi ba rin siya? Well, maliwanag na mukhang tatawid sa 20th Congress. So, walang kaligtasan. At higit sa lahat, para sa akin, hindi talaga ligtas pagkat kung ang habol natin ay tunay na accountability. Yun nga, sa katutakang kaso, pagigihan natin ang investigation, tutukan nila ang mga kaso na yan na napakarami, nasa COA, nasa DOJ, nasa Supreme Court, nasa iba't ibang korte, nasa PNP pa, may disbarment pa, kaninang hapon, meron na naman bago. Isang katutakang kaso, yan ang tunay na accountability. Kung gusto talaga natin, malaman kung saan napunta ang pondo at ang kabadbayan. Pero kung removal from office at early glorified disqualification ang habol para sa eleksyon ng 2028, baka naman yan ang dahilan ng mga maingay dito sa impeachment. No, yun po mga kabaitaan. Klaro ho, ang pagpapaliwanag ni Senador Amy Marcos, sigurado ito ay pamumulitika mga kabaitaan. Kasi nga gusto niyo pang i-impeach, tapos sandamakmak na kaso yung sinasampalaban sa ating pangalawang Pangulo. So ano bang ibig sabihin ho nun mga kabalitaan? So wala na ho tayong wala na ho ibang kahulugan ho yan, kundi ay yung gusto lang pang paakay talaga ho nila na maalis ho yung mga Duterte sa larangan ho ng politika sa ating bansa mga kabalitaan. So marami na hong iiyak ho ditong mga tongresista. At lalo na ho itong limang mga hudas dyan sa Senado ay malamang ho mga kabalitaan, nanginginig na ho ito sa gigil na ho ito sa sobrang sama ng loob mga kabalitaan. Kaya abangan ho natin ang susunod na kabanata dahil medyo nakapabor ho dito si Sara Duterte. At ang tanong po ho ba dyan mga kabalitaan, itong mga nasa 20th Congress na mga senador ay papabor ho ba? Papabor ho ba sa naitawid ho ito sa 20th Congress? Hindi po natin narinig at nakita itong si Senador Marcoleta kung ano yung kanyang masasabi ho at magiging laman ng debate kung siya po ay makapasok na ho sa 20th Congress. Diyan ho natin makikita yung alaso natin. At bago tayo magtapos mga kabitan, pasasalamatan muna natin itong si Imperial Good Vibes dahil nga po ay mas lalong lumakas po yung loob natin na kahit anong mangyari daw, patuloy silang manonood at susuporta ho sa ating bunting bahay mga kabalitaan. So, suportahan nyo lang po tayo sa pamagitan ho ng pag-turn on ng inyong notification bell para tuloy-tuloy hong mapapanood yung mga bagong uploaded video ho natin kabalitaan. At of course, babatiin ho natin si Ma'am Ana Santos, Toby Tobias, and of course si Mami Rose. Magandang buhay ho sa inyong lahat. And then yung ating mga miyembro ho sa ating exclusive member ho dito sa ating bahay, si Boss Dilos Reyes, si Ma'am Concepcion at Elijah TV. Maraming salamat sa suporta. At sa lahat ng mga Pilipino dyan sa The Hague, Netherlands, daghang salamat at maraming salamat at madamo nga salamat. Kag sa aton nga mga kauturan tada, yung mga lagi nating sinasaluduhan, yung mga makabagong bayani ng ating bansa, overseas Filipino workers, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa ating mga kapatid na Muslim, assalamualaikum sa inyong lahat, masalam. At kita-kitso tayo sa ating pagbabalik sa mga ilang oras. Pag hindi ho tayo busy, dadamihan ho natin yung upload natin. Kaso busy ho tayo ngayon. Kaya isa lang muna yung video yung i-upload natin araw-araw mga kabalitaan. Luzon, Kavisayan, ug Mindanao, saan mang lupalop nating mundo basta may mga Pilipino, ang bahay na ito ay para ho sa ating lahat. To God be the glory. Mwa, chip. Peace out! Ganun agad, balita.